Good morning guys, dito na tayo sa school ulit. Sana lang hinihintay pick up. Medyo marami tayong karga kasi last day today. Bit-bit na namin lahat. So naglo-load pa rin kami. Sir Jobs from EKS Philippines, Kamanaba. Represent! Steel fire truck. Pinupuno rin natin tong isang H100. So getting ready guys. It will be very long day. Kasi Bulacan to Pampanga tayo. May Kawayan, Santa Maria, and then Arayat, Pampanga. So samahan nyo kami today. Sana maging smooth pa rin. Andito ulit yung Choi Nori Group, Riders Club yan. Sila yung mag-guide sa atin to May Kawayan. So yan, samahan nyo kami today. Update kami later. Let's go. Thank you Oma Eats sa breakfast namin this morning. Wow. Salamat, salamat. Breakfast! Breakfast! So yun, madami tayong sasakyan ngayon. Nasa 8 tayong nagkarga kasi nga last day. At saka itong biyahe namin na to, ito yung pinakamaraming target ng families na mapagbigyan ng relief. So ito, nandito na kami sa May Kawayan, Bulacan. Itong lugar na to, hindi masyadong nabalita na binaha, pero pina-check namin dun sa group ng riders. Sinek nila kahapon, positive nga, talagang sobrang nalubog din sila dito. Ma'am, hindi kasi nabalita dito na ano na nabaha. Actually wala kaming balita. Saan po inabot yung ano dito? Nandun po sa Black na gate. Yun, yung Black na gate. Talagang almost second floor din po, no? Ito si ma'am, isa sa residente dito. Meron daw part doon sa baba doon, lagpas bahay daw. Actually yung nagsabi dito, nag-message lang sa page ko yata or kay Rice. Tapos pina-check namin, positive, binaha nga sila dito. Dito na tayo ngayon, bigay tayo ng konting tulong. Itong lugar na to, Villa Samantha, May Kawayan, Bulacan. Kaya parang walang nangyari, di ba? Pero nandun daw yung area na sobrang nilubog. Hindi kami makapunta doon kasi pag umaga high tide daw, sobrang lubog pangarap yung area na yon. So yung mga tao lalabas na lang dito kami mamimigay. Meron kaming contact person din tulad sa mga iba. So ngayon dito by names, tinatawag isa-isa. Tinatawag dito, doon namin binibigay. Shout out sa EKS Philippines, Kamanaba. Thank you sa support nyo. Etong si Sir Jobs, grabe to, nag-ikot to halos. Ewan ko ilang araw, pinipick up niya gamit tong scoot niya. Sabi ni Sir Jobs, yung mga ka-group daw, baka pwede naman daw kayo mag-sponsor ng ano, nalaspag daw yung ano niya. Grabe. So yun lang, sa ano ba, gusto pang tumulong, meron pa tayo for EXPH Cares. Search nyo lang for EXP Philippines, tapos contact nyo lang yung admin for more donations. Thank you! Ay, ano lang po tayo, tagapaghatid lang po kami. Galing sa tao yan. Malaking tulong po sa amin. Kaya meron ganito. Kaya may ganyan yan. Sana po nakatulong, sana po. Opo, malaking tulong po sa amin. Kayo pa lang po nang nagbigay dito. Kami pa lang po unang nagpunta rito. Walang nagbibigay. Okay po. Taghatid lang naman po kami. Galing po sa tao yan. Pinaghalo-halong suporta nyo guys. Ayan. Sabi nila ma'am, wala raw naghahatid ng tulong dito. At least tayo, nakarating tayo kahit papano. Ingat po kayo, ingat po kayo. Ingat po kayo sa paglalakbay nyo. Opo. Dito na kami sa San Rafael. Sa mga nadaanan namin kanina, parang grabe rin na nangyari. Ito, papakita ko sa inyo. May construction ng tulay. Ito, tumumbaw. Ito, backhoe ba tawag dito? Buti hindi nalaglag ng tuluyan sa tubig. Grabe nasira yung mga semento, warak. So, ang usapan namin ng coordinator is dadalhin namin sa sentro, tapos sila nang bahala mag-distribute nung mabibigay natin. So, palipat tayo ulit. So, andito na kami sa Chapel ibababa. Tapos yung coordinator natin dito, sila na bahala mag-distribute kasi tatakbo pa kami ng Arayat after. Ayan, nagbababa na kami. Medical supplies. Sinisimulan na rin yung food packs. Ayan. Meron din silang mga parang donations din to. Mga damit. Ayan, si Sir yung coordinator natin. Sila na bahala mag-distribute.
salamat sa inyong tulong. Kala namin mamamatay na kami. Grabe po ba baha dito? Sir, sa kalsada, lubog ako dito. Sa bahay namin hanggang dito po, sa loob ng bahay. Ay, opo. Ngayon lang po ba nangyari dito yun? Ngayon lang. Ilang taon na kayo dito, ma'am? Nang mapunta ko rito, 1978. First time daw binaha dito, guys. 1978 pa si ma'am dito. Nang bumabaha rito, sir, hanggang dito lang. Nagpapasalamat kanina si ma'am. Maraming salamat. Kami po, tagapaghatid lang. Ayan, yung mga tumulong sa atin. Salamat po. Ito po si Ma'am Mildred Buhain. Daycare teacher po siya dito. Nagpapasalamat siya sa mga pinabigay nyo. And subukan natin makabalik tayo kasi ma'am, anong sa loob? Anong nangyari? Ubus po yung mga educational toys, pati po mga storybooks, wala pong natira. Subukan natin bumalik dito. Medyo nagmamadali lang tayo kasi pupunta pa tayo Arayat, ma'am. Susubukan namin bumalik po. God bless po. Thank you. God bless din, ma'am. Ingat po kayo. So, ayun yung mga namamahala nandito, yung mga coordinators. Magbibigay na sila ng stop doon. Kayo nang bahala, sir, ha? Ay. Ingat po kayo, ingat po kayo. Dito na kami sa Arayat, Pampanga. Kausap namin yung sa barangay. Itong area naman napuntahan natin, hindi sila binaha. Pero matindi yung tama nung bagyo sa kanila dito. So yun, meron silang mga data nga na nakakompile. Nag-uusap lang yung group kung anong plano dito, kung paano sistema na gagawin. So, update ko kayo later. Ayun, dito pa rin kami sa Barangay Hall. Inaayos namin. Meron nag-request na isang purok na kailangan ng mga malinis na tubig. Drinking water, tsaka tubig na malinis as in pang ligo, pang hugas. So, dadali namin yung fire truck. Tapos, pinag-usapan namin kung ilan ibababa. Medyo nag-iisip pa kami kung may dadaanan pa na ibang community. Kasi nga, hindi naman sila nabaha pala dito. Ang nangyari dito, maraming nasiraan ng bahay. Parang may inaayos sila between DSWD, yung mga request nila na yero, mga ganun. So, tinitignan pa namin. Basta magbababa kami, yun ang sigurado. Magbababa kami rito. Magbibigay kami ng tubig, ng inumin, tsaka malinis na tubig na panglinis nila. Update ko ulit kayo. Si Ma'am Jaira, business partner namin yan ni Rice. Taga Pampanga talaga sila. So, sila yung contact person namin. Tapos kinonect nila kami dito. So pinag-uusapan lang namin kung ilan yung ibababa. Dito yung mga goods, yan binababa na. Tapos doon naman sa kabila, mga tubig, yun ang priority doon sa isa. Sila Rice na bahala dito sa barangay. Kami lilipat kami doon sa Purok 7. Kasama ko si Daddy Louie. Tsaka yung SEAL Rescue Team. First time ko makasakay sa fire truck. Ito na, magbibigay tayo ng tubig para meron silang magamit na malinis na tubig. Salamat ulit SEAL Technical Rescue Team. Ito, may mga nangangailangan ng tubig. Wala po kayong tubig talaga, as in wala? Malayo pa. Ulo. Yan. Ha? Sige, Pato. Hanggang mo ang hindi ganun na nangyari. Kanya naman ginawa natin, nasa taas tayo, talaga palang hirap sila sa tubig dito. So nakatulong pa rin tayo kahit paano para naman sa tubig. Yung mga relief goods kasi iniwan natin sa barangay. Yung tubig, hindi natin ibabalik naman nila, ibibigay na natin sa kanila. Malayo na yung tinakbo namin. Hindi na namin iuwi ulit yung tubig. I-distribute na natin sa kanila. Hello guys, sana nakikita nyo pa, medyo madilim na kasi. Pero nandito kami sa Barangay Marcos Village. Nandito tayo sa community ng mga Aitas. So nandito kami, since may extra pa kami mga dala, nag-decide kami na dumiretso na rito. Medyo ang tagal, ginabi na kami So magbababa kami ng mga goods dito. Hello. Meron ko tayong church na nakausap. So doon namin ibababa yung mga natirang goods. Ayan, so nandito kami sa isang church, sa Negrito Lamp Christian Church. Ang priority lang natin mabigyan is yung mga kapatid nating Aitas. Pinapaayos lang namin bago namin ibaba yung goods para hindi masyadong magulo. Ito na, unloading na kami. Papasok sa church. Andito po si Pastor Roldan, siya po yung in charge dito sa church na to. Si Sir Roldan na yung bahalang mag-distribute ng mga dala nating goods para sa mga kapatid nating Aitas. So, ayan, dito si Tito Louie pa rin. Siyempre. Si Tita, mother ng aming friend na si Jaira, and Pastor Roldan. SEAL Technical Rescue Team. Daddy Louie, si Sir Gabriel at ang kanilang grupo. Palakpakan po natin sila! Panginoon! Napakalaking
surprise dahil ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mayaman, ang Diyos ay tapat. Amen, Nagkakasalamat po tayo lahat sa mga kapatid na may mga puso na alam po natin lahat ay nangangailangan dahil ang Diyos ang may yakda nito, ang Diyos ang may plano nito. Kaya higit na pasalamat natin ng Panginoong Diyos sapagkat may mga tao sa ginagamit ng mga tulad ng mga SEAL na grupo na to. At maging kay Pastora, salamat po. Long time no see. Opo. Si Pastora po, asawa po si Pastor Ed sa Mount Zion Church. Nakasama po namin sila. Sila po rin po ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Salamat po sa kanilang mga grupo din na nakasama natin at nagdala sila ng mga kapatiran na makasama at magpapalagi tayo ng mga bagay na to. Sa lahat ng mga tumulong, kayo po nagkapasalamat sa inyo. Salamat po na mabuti, na marami, at pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos ng marami pa, ng maraming blessing. Salamat. So yun guys, natapos na tayo. Finally, tapos na yung 3 days natin na pagdi-distribute. Actually, more than 3 days talaga, more than a week yung preparation. Pero 3 days yung distribution natin. Ngayon, nandito tayo sa church. Actually, dating school to. School to before, and may church dun sa harap. Yung business partner namin na si Miss Jaira. Yan, nag-host sila kasi yung last nating stop dun sa may church na pinagbigyan natin ng mga relief goods for the ITAS. Sila rin yung may contact dun sa church na yon. So, ngayon nag-prepare sila ng food para sa atin. So, ayan, nakakain na kami. Pakita ko sa inyo yung inunda nilang food. Kain na! Ma'am G, thank you tita. Thank you po. So yun, kakain na muna kami. Update ko kayo mamaya. Siguro pagdating na lang sa bahay. Very happy kami kasi nagawa natin. Safe tayo for ilang days from the preparation and everything. So update ko kayo later pag uwi namin or baka bukas na lang. Maraming salamat sa inyo guys. And update ako ulit.